Good day guys! Welcome back to my channel. In this video, itatakel ko yung ownership experience ng 2024 Ranger Raptor after 1 year. Ang bilis lang ng panahon, I acquired this Ranger Raptor last March 2024. Ngayon is May na, so it's already 1 year and 2 months. Ang bilis talaga ng panahon. Ang bilis lang. In that span of 1 year, marami akong na-experience at saka learnings about this vehicle. Kaya mas maganda yung actual experience than hearsay. So, isi-share ko lahat ng experience ko, whether it's positive or negative, para magkaroon kayo ng idea if you're eyeing this vehicle na Ranger Raptor. Okay, let's start muna with the positive experience for this vehicle. To me, ang pinaka-positive thing dito sa Ranger Raptor talaga is yung kanyang driving feel. For its price point of 2.4 million, siya talaga yung nagbibigay ng best driving dynamics among its competitors. And I can really attest to that in driving this vehicle for a solid 14 months. So marami na rin akong napuntahan, especially now na nahilig ako sa camping. And this car really gives you a proper feedback na hinahanap ng mga driver. If ever mahilig ka talaga sa magandang driving dynamics ng isang sasakyan. At the end of the day, kanya-kanya naman tayo ng preference pagdating sa pagpili ng sasakyan. Gaya ng sinasabi ko in my previous vlogs, yung iba ang gusto nila yung practicality, reliability. Yung iba naman, they don't want to be conservative. They want to experience yung comfort, technology, at yung class-leading driving dynamics. Ako kasi, I want to drive my cars. And I want to have that feeling na gusto ko siyang i-drive parate. So, dapat masarap siyang i-drive. So, nakuha ko siya dito sa Ranger Raptor. At saka doon sa Mazda 3 na dinadrive ko din. In these two cars that I own, they really gave me the proper driving dynamics na hinahanap ko sa isang sasakyan. Yun ang isa talagang positive attribute na meron itong Ranger Raptor. So pagdating sa handling, suspension feel, throttle response, NVH, and stability, siya talaga ang the best na sasakyan that I've owned in the past several years. Actually, mas na-appreciate ko talaga itong Ranger Raptor nung dinala ko siya sa kanyang natural habitat. As an owner na medyo maselan talaga pagdating sa mga body damage, scratches at mga dumi, medyo hesitant talaga ako na dalahin siya dito sa Mount Pinatubo. Pero nung na-experience ko na siya, it all made sense to this truck. Kung on-road nasisihan ka na dito sa Ranger Raptor, mas magigets mo talaga yung specific purpose niya talaga if you try off-roading. So if you are a Raptor owner, siguro kahit once lang matry mo siya sa mga off-roading gaya ng sa Mount Pinatubo para matest mo siya sa high-speed off-roading. Yung level of confidence, security, and how it soak ups yung bumps sa ganong condition is really a different feeling. I cannot think of any car or vehicle at this price point that can give that kind of confidence. And that's because of its PAC suspension. This PAC suspension is a game changer talaga pagdating sa on-road feel and off-road performance. In my experience, the more na binibilisan mo siya, mas nagiging refined and stable yung ride niya. It might feel weird pero ganun talaga mag-react ang PAC shocks. It's really meant for high-speed off-roading. Another thing na nagustuhan ko dito is yung overall feel ng sasakyan, especially sa interior. Sa lahat ng mga pickup trucks in the segment, isa siya sa may pinakamagandang interior vibe as it feels sporty and at the same time luxurious. Mind you, may mga plastic parts pa rin sa interior, but for the most part, very modern and sporty ang feeling mo sa loob. And you really feel secure if ever you are a passenger or a driver. At given na marami siyang airbags, so yung safety mo is not compromised in this vehicle. And when it comes to space na given na it's a pickup, siya yung isa na may pinaka-spacious na interior. And I can attest to that. We are actually a family of 4 at wala kaming complaints pagdating sa
passenger comfort and space. Siguro ang medyo negative lang dito is yung seating position sa likod, given na it's a pickup. So medyo upright yung seating position doon sa likod. So it's given na kasi nakafix nga yung upuan doon sa likod. Pero pagdating naman sa ride and VH and comfort, doon naman siya bumabawi. So hindi na siya naging big deal in the long run. Another good thing is yung kanyang steering feel. It's very light and at the same time, it has a good feedback on the road. Gustong-gusto ko yung steering feel niya kahit naka-EPS siya. Nagustuhan ko din yung driving position. It's how you sit when driving the vehicle. Meron din kasing mga sasakyan na hindi maganda yung driving position. So, na-experience ko to halimbawa dun sa Montero Sport. You feel like parang nakapatong ka lang sa vehicle. Dito kasi yung driving position niya, you feel secured. So, yung positioning ng steering wheel, yung positioning ng gas pedal at brake pedal is maganda. Maganda rin yung design ng dashboard kasi it's flat. Ang ganda ng visibility at saka yung feeling whenever you're driving this. So, it gives you that commanding view and at the same time, security. Another thing pagdating sa visibility, ang laking tulong ng mga side mirrors na ito because of their sheer size. Nami-minimize mo yung blind spots and it helps you in parking. Another thing na na-appreciate ko is yung kanyang large screen. So, tamang-tama siya sa modern age. Ngayon, ang mga sasakyan, malalaki na yung mga screen. So, it's inevitable na meron kang malaking screen. And it really helps you in navigation. In 1 year, wala naman akong naging issue sa kanyang infotainment screen. Whether it's lagging, overheating, or any other stuff. Napansin ko lang in some areas, may mga instance na nagdi-disconnect yung Apple CarPlay. Na nangyayari din sa ibang sasakyan. May mga areas talaga na nagdi-disconnect siya. Siguro nakakaroon ng interference. Pero after passing that area, nagko-connect na ulit siya. Ganun talaga pag wireless Apple CarPlay. Mas okay pa rin yung wired Apple CarPlay. Another thing na nagustuhan ko dito yung mga small details ni Ford. For example, meron siya ng calm screen. Sa gabi kasi minsan nasisilaw ka dun sa malaking screen, di ba? So si Ford nag-devise siya ng certain ways to counteract that. So pag gabi, pwede mo siyang i-switch dun sa calm screen. So simple lang yung screen, so nami-minimize yung glare. So nami-minimize din niya yung fatigue or strain dun sa eyes mo dun sa mga displays niya na malaki. And that's a good thing, yung ibang mga manufacturers hindi na iniisip yung ganong details. Pero si Ford, yung mga small details, importante sa kanya yan. Nitpicking na, pero yung mga small details na yan, importante din sa akin actually. And speaking of small details sa interior, ito yung pinakagusto ko. Ito, pwede kang maglagay ng mga small things like cellphones, wallets. Gamit na gamit ko ito, especially sa mga travels ko na marami ako mga dalang small things na hindi ko alam kung saan ko ilalagay. At dito sa taas, meron pa siyang additional storage aside dun sa glove box dito sa bandang baba. Another thing na maganda dito is yung front passenger seat niya is automatic din yung adjustment. Pwede mo rin i-adjust yung seating position automatically saka yung lumbar support. I think siya lang yung sa segment na nag-o-offer ng automatic seat adjustment dito sa front passenger seat. Punta naman tayo sa some negative aspects. Ang nakikita ko dito yung sensitivity ng front mitigation system niya. Medyo sensitive siya. Palagi siya nag-activate. So, bigla siyang magpepreno. So, medyo mababother ka pero masasanay ka rin naman. So, mag-a-adjust ka. So, as you go along, masasanay ka rin na mag-keep distance dun sa vehicle na nasa harap mo. Another thing na gamit ko dito is yung kanyang adaptive cruise control. Very good siyang gamitin sa traffic at saka sa mga long drives. And speaking of long drives, maganda rin kung maganda yung iyong sound system. At I think dito sa Ranger Raptor, hindi ka mabibitin. If you want clarity and proper bass na acceptable sa mga stock sound system ng mga vehicles. So, even at higher volume ng sounds niya, hindi pa rin nagra-rattle yung mga sides niya. And given na maganda yung NVH ng Raptor, ma-appreciate mo din yung level ng stock sound system niya.
Yung sa V6 Raptor, naka-Bang & Olufsen siya, pero dito galing ito sa Ford. Pero hindi naman siya nakaka-disappoint. Maganda na siya for what it is. I don't see upgrading yung stock speakers niya. Maganda naman kasi yung performance niya. Okay, at ang isa pang napansin ko dito, hindi ko masyadong nagustuhan yung auto hold feature niya. Hindi ko siya nagustuhan because merong other systems before na mas nagustuhan ko yung feeling. Kasi ito, once na ipreno mo siya, mag-hold agad yung brakes. At hindi kanya bibigyan ng clearance dun sa brake pedal para hindi mag-on agad yung auto hold feature. Napansin ko to sa Mazda, sa Montero Sport na merong auto hold feature. Merong space dun sa brake pedal. Kapag tinapakan mo, hindi agad mag-i-engage yung auto hold feature. Dito kasi sa Ford, kapag inapakan mo yung brake, mag-auto hold na agad siya. Medyo annoying yon sometimes, pero hindi ko na lang ginagamit yung auto hold feature nito. Anyway, again, ang gustong-gusto ko talaga dito is yung kanyang suspension. As you can see here, dito sa C5, hindi talaga maganda yung daan dito, bako-bako. At ma-appreciate mo yung ride niya is very compliant and smooth. So, sa experience ko sa mga long drives, hindi niya ako binibigyan ng fatigue. Medyo OA for some, pero yun talaga ang na-experience ko. Sa ibang sasakyan kapag ka long drive, papunta pa lang, pagod ka na. Pero dito, kahit balikan, hindi mo ma-feel yung pagod at kung meron man, very minimal lang. So, ang sarap niya talagang i-drive. So, for a big pickup, malaking bonus yun. Very comfortable yung ride. Ang malaking factor dyan yung kanyang suspension, yung NVH, at yung kanyang EPS. Another good experience here is yung kanyang 360 camera. Very useful talaga ito. Hindi ko ma-imagine kung walang 360 camera ito. Mahirap talaga siyang i-park sa mga tight spaces and even i-maneuver sa mga tight spaces. You can see here, maganda yung resolution ng camera. Very clear yung screen compared mo dun sa Isuzu. Dito talaga premium yung cameras niya. And that leads me to the topic of maneuverability sa mga tight city streets. In reality, malaki talaga siyang vehicle and you cannot deny that. And in my 1 year of driving this vehicle, nag-adjust na ako dun sa laki ng sasakyan. Hindi na siya naging malaking issue for me. Once you get along with the vehicle, masasanay ka rin eventually. Napansin ko pag mag-signal ka to change lane, pinagbibigyan ka agad ng nasa likod mo. Kasi ay malaki siya. Pero kung pupunta ka sa mga tight spaces, you really have to make adjustment. So in a day-to-day basis na magpa-park ka, masasanay ka rin sa laki niya. Yun nga lang, you have to select a proper parking space para hindi ka masabitan. Okay, punta naman tayo sa very controversial na part, yung engine niya. It's 2.0 diesel na bi-turbo. It's funny enough, marami talagang nagko-comment dun sa kanyang wet timing belt na palaging nalang kinukutya. Para bang palaging masisira ay hindi naman. So, depende na lang talaga yan sa proper maintenance ng owner. Ang recommended replacement ng timing belt is every 70,000 to 80,000 kilometers or about 5 years. So, dapat conscious ka doon at marunong ka ng preventive maintenance. So, kailangan mong magpalit at that time at huwag mong tipidin. So, kung i-proper maintain mo lang siya at saka proper timing yung pagpalit ng mga necessary parts, so it will give you long years of service. Compared naman doon sa timing chain, less maintenance po yung timing chain than the timing belt. Pero pag naka-timing chain ka, mas maingay yung makina. Makita nyo, itong sa Ranger Raptor, ang tahimik ng kanyang makina. Sundin mo lang yung tamang interval ng pagpalit ng timing belt, it will give you good performance. Yung iba kasi, sinisisi yung sasakyan, madali daw masira, pero hindi pala properly maintained. At saka yung iba, hindi nagbabasa ng manual. Tapos, kaunting hiccups lang, panic agad. Pero pag binasa mo yung manual, may solusyon pala, madali lang palang ayusin. Okay, that's for the engine. Another thing na nagustuhan ko dito is, meron siyang mga abang dito sa battery para mag-attach ka ng mga accessories.
Pinag-isipan talaga ni Ford na ngayong mga owners mag-upgrade siya, mag-a-attach ng mga accessories like mga auxiliary lights, stepboard, etc. Nakaabang na yan. At pagdating naman sa engine, hindi naman siya bitin sa hatak. Even though 2.0 lang siya, malakas naman yung engine niya. It's not the most powerful, but hindi mo ramdam na bitin yung engine niya for its size. In fact, ang tuli niya. Because ang ganda ng suspension at saka yung handling, hindi mo mararamdaman kahit tumatakbo ka ng 150, 160, parang 120 kilometers per hour lang. At ang tahimik ng kanyang makina kasi naka-timing belt at very comfortable to drive. At pagdating naman sa fuel consumption, medyo malakas siya. Ang nakukuha ko lang sa city is about 6.5 kilometers per liter and about 10 to 11 kilometers per liter sa highway. Siguro dahil malaki yung gulong ko, nakadagdag din yun sa fuel consumption. For its size, para sa akin, respectable na yon. Ang bigat nito at the same time, hindi naman siya aerodynamic. So you have to lower your expectations pagdating sa fuel consumption. For me, okay lang siya given its context and sheer size. Another good thing na gusto kong i-share sa inyo is yung kanyang headlights. Maganda yung kanyang illumination, especially doon sa mga provincial roads. So, meron siyang automatic dimming function. So, automatic siyang magdidim kapag may nakasalubong siya na sasakyan. At mag-automatic high beam ulit siya kapag wala ka ng kasalubong. At ang lakas ng kanyang illumination. At sumusunod din yung projector lights niya based on your steering input. So, lumiliko din yung lights niya. And before I forget, pagdating sa interior niya, wala naman akong masyadong na issue. Except yung mga plastic sa baba, madali siyang ma-scratch. So, konting ingat lang talaga pagdating sa mga door sidings niya. So, dito naman sa center console, hindi naman gasgasin yung mga plastics niya. Wala namang gloss black material dito, so safe siya. Yun lang talaga sa sidings niya, medyo scratch magnet. Pero hindi naman ganun kabothersome kapag napunasan mo at nalinisan. Overall, maganda naman yung build quality ng interior niya, to be honest. Wala kang maririnig na mga creaks or vibrating material sa loob. Pagdating sa maintenance, hindi naman siya mahal. In fact, mas mura pa nga siya. Kasi ang maintenance interval niya is every year or 10,000 kilometers, whichever comes first. Yung sa Montero ko, every 4 months pinapabalik ako for service eh. Kaya lumalabas, mas mahal pa siya. So, ang recommended change oil is every 10,000 kilometers. Minomonitor din yan dun sa kanyang oil life. So, in my case, hindi ko sinusunod yon. So, nag-change oil ako every 5,000 kilometers. Ang average cost ng PMS is about 9,000 to 10,000 pesos, which is similar lang sa mga Japanese brands. Okay din lang yung mga service centers ng Ford, maasikaso sila. Although meron lang akong isang bad experience sa isang Ford dealership na nagasgas yung mags ko. Pero pinalitan naman nila ng bagong mags yung nagasgas ko na mags. Overall, positive ang experience ko dito sa aking Ranger Raptor. Ang angas niya, kapag dumadaan ako, marami ding napapalingon. Kasi very imposing talaga yung build niya. So, wala akong na-encounter na major issues in my 1 year of ownership. Very smooth sailing siya. Gas and go lang ako, nag-modify ako ng konti, and then ginawan ko ng clean setup. And I can say enjoy ako at wala akong regret in purchasing this vehicle. Yung ibang mga kasamahan ko may naging issues lang sa mga sensors pero kailangan lang i-calibrate tapos okay na. High-tech masyado talaga itong Raptor kaya marami siyang electronics at saka mga sensors na kailangan mo talagang bigyan ng pansin. But other than that, dito naman sa unit ko, wala naman akong naging issue. Hindi ko naman siya bine-baby at tine-trail ko din siya at ino-overland during my camping trips. At pagdating naman sa suspension, wala naman din akong naging issue.
Meron kasing ibang units na nagkaroon ng leak yung kanilang FAC suspension. At ang maganda naman doon, pinalitan ka agad ni Ford kasi under warranty. 5 years nga pala yung warranty ng Ford. So overall, I'm very happy with the performance of the Ranger Raptor. It really exceeded my expectations. And I am a first-time owner ng Ford at hindi naman ako na-disappoint sa overall experience. In fact, ang feeling ko nga kapag ka nagpalit ako ng ibang pickup, parang magda-downgrade ako. Kasi maraming mga features dito sa Ranger Raptor na wala dun sa ibang pickup trucks. So my verdict with this vehicle, if you're not a conservative person and then you want to experience something great, then just buy this Raptor. You won't regret it. Okay, hanggang dito na lang. I hope may natutunan kayong konti dito sa aking experience sa Ranger Raptor. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!